Di, di talaga ako sanay ng ganong pag-intro eh. Although, wala akong magagawa. Ganyan yung pagkatao mo eh. So, ayan. Ayan, magandang, hello? Yan. May nalang pala boses ka. So, ayan. Magandang hapon sa atin lahat at ah, napakabuti ng Lord sa buhay natin na kahit na ayun nga. Although lagi naman napakabuti ng Lord sa atin kahit na madalas tayong wala tayong control sa emotions natin. Like, ano ba yung one of the things na nararamdaman natin sa buhay natin na hindi natin kontrolado, which is galit. Okay. Kasi, yun yung hindi natin magiging topic ngayon. So, ang topic natin ngayon ay, joke lang, galit. Galit talaga. So, ang topic natin ngayon is galit. And, ko lang tong topic na to dahil, ayun nga, ito yung mga nangingibaboy at yung tingin ko talaga na kailangan na mabigay linaw sa atin, lalo na rin sa mga kabataan. And, syempre, sa mga oras na to, siguro magbukas tayo dito sa Efeso. Sa Efeso chapter 4. Efeso chapter 4. Verse 26 to 27. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng diablo. So ayan, wag natin pagbibigyan yung diablo. So maliban sa galit, uunawain natin at kung paano or aaralin natin, uunawain at pag-aaralan kung paano kontrolin yung galit. So, syempre, bago magsimula yun, ano ba yung galit, 'di ba? Kung sa ordinaryong tao, like yung ang galit is normal na emosyon, 'di ba? So, and in a biblical perspective, so ayun nga, ano ba ang galit sa biblical perspective? And makikita natin yun dun sa sa kwento ni Cain. Yan. So, basahin lang natin yung yung specific na verse doon, yung sa Genesis 4 verse 5. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito dahil dito hindi mailalarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Yan, okay na yan. So, dun sa verse na yon, dun natin makikita yung kaisa-isa, yung unang tao na nilikha ng Diyos na nakaramdam ng galit without knowing na yung galit na yon is masama. 'Di ba? Kasi bago malikha yung yung kautusan na ayun nga, huwag kang magalit. Mas nauna si Cain doon eh. And doon natin masasabi na ang galit nung time na yun is kaloob talaga ng Diyos. So ayun nga, nasasabi ko naman yun kasi nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis eh. Base dun sa Genesis 1:27, di ba? So, yun nga, sige, pabasa ako nun. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Then, syempre, di ba? Kahit mismo ang Diyos nakakaramdam din ng galit. Pabor ba kayo dun? Di ba? Kahit na hindi kasi ang buong pagkaalam natin sa Diyos napakabuti. Lahat ng pwede nating maisip na na pwedeng sabihin sa Lord puro in positive eh. Puro positive yung pwede natin makita, like mabait, higit pa sa pagmamahal ng magulang mo, ganun, 'di ba? Hindi mo maiisip yung ganung bagay kung kung hindi mo mismo na-discover yung salitang galit sa sarili mo. So, katulad din nung kay Cain, 'di ba? Kusa niyang naramdaman 'yon dahil lang sa dahil dun sa
pagkainggit dun kay Abel, which is yung sa kapatid niya. And ayun nga. So, nasagot na yung yung tanong natin about dun sa galit in a biblical perspective. Ito na may sunod na tanong, di ba? Kung normal yung galit, mali ba na makaramdam ako ng galit ngayon? Di ba? So, siguro kapag may mga ganyang bagay, siguro tanungin din natin yung sarili natin na na normal ba, mali ba na makaramdam ako ng galit, na kung yung galit na yon is galing sa Diyos, di ba? Yun, gaya nga nang nasabi ko dito, yung galit na yun is kaloob ng Diyos. So paano yun, di ba? Normal ba na kung normal ang galit, normal ba na makaramdam tayo ng galit kung ito'y galing sa Diyos, di ba? So, syempre, depende. Depende yun sa sitwasyon. And kung babasahin natin tong para mas maintindihan natin, basahin natin yung Romans. Na ang sinasabing kasi doon, kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. 9. Romans 12, verse 9. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Amen. So, yun. Kung babalik rin natin or yung yung ibig sabihin kasi nun, kung kinakasuklaman natin yung mabuti, doon na tayo nagkakaroon ng maling desisyon pagdating sa kung paano natin i-express yung galit natin. So, bigyan na lang natin ng katulad ng example na ginawa ni ni Jesus doon sa doon sa Jerusalem. 'Di ba? Lahat ng mga tao doon nagtitinda ng ng mga hayop, nagpapalitan ng mga ng salapi, 'di ba? Anong ginawa niya doon, 'di ba? Yung nag-table flip si si Jesus doon sa na 'yon, doon sa lugar na 'yon. And maliban doon, kasi doon sa 4 books na nakita ko doon sa New Testament, yung Matthew, yung Luke, and yung Mark, pare-pareha sila, pero yung iba doon is kulang. Ang naiiba lang kasi talaga doon yung yung sa John, Book of John. Na pabasa nga ako nung John chapter 2. John chapter 2. Wait lang nga. Basta yung na ang kasi dinedefine kasi doon kung talaga yung yung purpose nung pagkagalit ni Jesus doon. Kasi yun ayun yung pagmamalasakit niya sa doon sa templo. Ayun, simulan natin dito sa 13. Simulan natin sa 13. Sige, sabihin ko lang kapag stop. Sige. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda pati na ang mga baka at tupa. Sige, yan lang muna. Yung binanggit dito, yung kumuha siya ng lubid at ginawa niya itong panghagupit. Hindi natin mababasa yun dun sa yung 3 books. Ito yung yung kumbaga ewan ko, si Juan kasi base dun sa mga nakikita kong meme sa Facebook kasi. 'Di ba? Si John yung pinakamahal ng pinakamahal ni Jesus, 'di ba? And kumbaga, doon na bibigyan ng importansya lahat ng mga kilos ni Jesus doon sa book na to. Then, ayun nga, pero kung tatalon tayo doon sa kung yung pinaka-purpose or yung templo na sinasabi ni Jesus dito, na sinasabi dito sa verse 21. Ngunit, ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. So, hindi yung literal na templo na na pinagpwestuhan ng mga nagtitinda
'di ba? And dapat nga magiging bahay dalanginan nga 'di ba? Yun yung yung isa sa mga dahilan kung bakit nagalit si Jesus doon. Na dapat ang purpose kasi ng templong yun is bahay dalanginan at wait lang nga. Sabi doon sa Mateo ulit na wait lang. Wait lang po. Basta ang sinasabi kasi doon sa Matthew na yung yung templo na yun is dapat maging bahay dalanginan nga kasi. Syempre, 'di ba? Kung ang isang bagay meron ng purpose tapos iibahin pa ng ibang tao, 'di ba? Nakakagalit nga naman. Kunyari si Brent, 'di ba? Like kung sinabi lang na mag-aral siya tapos bigla siyang susundan niya lang yung yung kagustuhan na computer lang, mag-Roblox lang sa kala Ate Dayan kung gusto niya. Ganon. Buti lalo wala na yung computer shop ni Ate Dayan. Pero nakalungkot pa din. Pero yun, so, sana na nagigets natin yung galit na yun. And yun yung isa sa mga galit na, para sa akin kasi nakakagulat din yun eh. May galit pala na na nakakabuti pala talaga para sa iba. Or may tinatawag na makatarungang galit na yan. So, nakakabulol. So, yun. Ano nga ba, siguro magbibigay ako sa inyo ng mga iba't ibang uri ng galit based sa, sa Biblika, sa Bible, yung mga kwento sa Bible. Unahin natin ang selos. Siguro yung iba, nagtataka kung bakit selos yung nauna. So, ayun yung huwag mo kitihan, best friend. So, yun. Yung selos. Kasi yun yung para sa akin na yung malala. Kasi marami kang pwedeng magawa eh. Although itong mga examples ko dito, which is 6 to, marami yun eh. Marami pa yung uri ng galit na yan. Pero yung selos kasi para sa akin, yun yung lahat kaya mong gawin eh. Kaya mong tapatan. yung mga nakakilala mo, kapitbahay mo man yan. Basta pag nagsiselos ka, walang kukontra sa'yo eh. Walang aawat sa'yo. So, example lang kasi dyan yung mga kapatid ni Joseph. Yung, which is yung ang kwento lang kasi doon, yung tatay ni Jacob, yung tatay ni Joseph is, parang masasabi natin may favoritism siya doon. Dahil, ayun nga, siya yung pinakamamahal na anak ni, which is si Joseph nga. And yung mga kapatid niya is, siyempre, sobrang inggit, di ba? Maliban doon kasi may binanggit doon na binigyan siya ng isang damit na basta yung coat of yung tinatawag na coat of many colors, ayun. So una kong pagkakaintindi dito yung parang pang LGBT na di ba? So yung rainbow. So yun. Baliban kasi doon, syempre, kung makikita mo yung isang tao na like yung mga kapatid mo, di ba? Sabihin natin hindi, wag na pala. Yan. Kinabahan ako bigla. So, yun nga. Kung ang kapatid mo is, parang pinapakita na, or ina-express ng magulang mo na, na mas mahal niya tong bunso mong kapatid kaysa sa'yo. Di ba? So, syempre nakakapagselos nga naman. So, ano bang ginawa ng mga kapatid ni Joseph nung time na yon? Pinagtulungan na patayin si Joseph, pero hindi naman natuloy. And ang nangyari yun nga, yung pinagbenta na lang siya sa nakalimutan ko yung yung mga bumili kay Joseph nun. Pero yun yung example sa mga ng selo sa atin. So yung naman yung pangalawa is unforgiving, which is sinong familiar sa syempre prodigal son. Kasi ang laging nakikita natin doon yung ayun nga, yung nawalang anak, 'di ba, which is yung prodigal son. Bigyan naman natin ng importansya yung yung older brother nung na yan. May yun na hindi niya wait lang. So yun yung isa din sa
Ano nga bang verse to? So, yun, yung, yung sa unforgiving. So, yung pangatlo naman, yung paghihiganti. Ito yung, common na pwede nating maramdaman sa, pagdating sa galit, which is yung kay Simon at saka kay Levi. Levi, yan. So, paghihiganti. So, yung kasi dito, masyadong siguro discuss ko na lang kung sino yung mga example na yun. So, sa paghihiganti, pwede nating gawing example dyan si Simon at si Levi. At yung sa naman, yung pang-apat, expectations. Pagdating sa expectations, si Naaman. So, si Naaman, yung taong may, yung mandirigmong may kayatong. So, yun. Yun nga, lulubog sa, sa Ilog Jordan. Pero, may mga ina-expect siya doon na hindi nangyari. So, siya yung, yung best example doon sa, sa expectation. So, yung panglima, dito ko nahirapan eh. Yung sa, sa kinikimkim, yung kay Absalom. Yan, isa yan sa, na, halos lahat ata sa atin, parang mahiling magkimkim, di ba? Na, ayun nga, sasabihin okay lang. Kadalasan mga lalaki ganyan, di ba? Na pag tinatanong, ganun ka din. Ayun, kadalasan kasi ng karamihan ng lalaki para mas malinaw na ang hilig magkimkim kapag tinatanong sila ng asawa nila, jowa nila, 'di ba? Although halata naman yung yung problema nila. Sabi nila okay lang pero 'di ba? Ang hilig nila magkimkim so tinatago nila yung yung problema nila para lang hindi makapandamay. Yun yung para sa akin yung hindi para hindi makapandamay. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit may mga taong mahilig talaga magkimkim. And ang kaso yung kay Absalom kasi malala yung yung pagkimkim niya yun eh. Dahil yun dun sa kapatid niya na si Tamar na napagsamantalahan nung stepbrother niya which is si Amnon, yan. 'Di ba? Nung na yon, nung time na yon. Nga, syempre pag may doon sa stepbrother niya at si Tamar kasi ang maganda daw eh. Maganda daw. Yun yung yung sabi doon. So, syempre maniniwala tayo doon. 'Di ba? So, si Tamar is magandang kapatid ni Absalom and dahil na gustuhan ni nung stepbrother ni Absalom which is si Amnon, si Tamar, nagkaroon siya ng parang ng bad intentions dun sa suhol din kasi tong isa si yung pinsan niya na si Jonadab na sinabi niya kung ano yung dapat niyang gawin para makuha niya yung kumbaga makuha niya yung kagustuhan niya. So nagplano sila ni Jonadab ganyan na dapat ganito gawin mo, papuntahin mo siya sa bahay niyo, magsakit-sakitan ka ganyan. Then ayun, ganoon nangyari. Then ayun na. Boom, pinagsamantalahan na. Tapos, nung nangyari na yun nga, doon nakita ni David and ni Absalom na sobrang galit sila. And syempre itong si Absalom suklam na suklam siya doon sa nangyari and pinalipas niya yon ng 2 taon tama, 2 taon. Then ayun, inutusan niya yung mga alipin ni Absalom na patayin si Amnon. Yan. And yun yung pinaka-worst na pwedeng mangyari doon sa pagkimkim natin. Lang natin yung kay Absalom. The more na nagkikimkim kasi tayo ng natin, galit natin. Malaki yung chance na magkaroon tayo ng desisyon na yung pabigla-bigla. Like ayun nga. 'Di ba? Alam na naman natin na kapag nagkikimkim, 'di ba? Marami tayong pwedeng gawin.
So, ayun, yun yung isa pa sa mga mga dahilan kung bakit galit, nabubuo yung salitang galit. And yung last, yung selfish desires, yung yung pansarili nating kagustuhan, which is yung kay Jonah. So, abot naman yun dun sa yung ayun nga, si Jonah inutusan, nireject yung utos ni Lord, pumunta ng ship, tumalon dun sa barkong yon, kinain ng isda, pumunta dun sa palaot. Then ayun, ginawa niya pa rin naman yung yung utos sa kanya ng Lord. Then ayun, nagrepent yung yung taga Nineveh yan na yun nga kasi yung pinaka-task ng or yung objection ni ni Jonah nun, na ibalita na gugunawin yung yung Nineveh. Pero nung nagrepent tong mga taga Nineveh, parang parang nagtampo si Jonah na bakit hindi tinuloy ni Lord yung yung ganito, kasi makasalanan naman yung mga taong yan. Pero dahil sa habag ng Lord, yan, sa usapang habag, babalikan natin yan. So, yun, dahil sa habag ng Lord, nabago dahil, ayun nga, nagrepent tong mga taga Nineveh. And, ayun, sobrang nagtampo si Jonah nung time na yun. So, yun yung although hindi lang to, 6 lang kasi yung nakita ko dito eh. So, marami pa yan for sure. And marami pang karakter na pwede nating makita dito. So, ayun, yun yung mga dahilan ng mga galit or yung uri ng galit na pwede natin makita sa Bible. So, paano naman natin makokontrol yung galit? So, isa man sa atin yung galit parang imposible yun depende kasi sa problema, 'di ba? So lahat ng bagay na na nararamdaman natin about galit, hindi natin masasabi kung makokontrol ba natin, dahil ang galit kasi ayun nga, bias nga, 'di ba? Hindi mo na maiisip yung mga tamang dapat gawin kapag galit ka, 'di ba? So naman kung magpapatulong naman tayo dito sa sa Bible. Ano ba yung yung paraan kung paano natin makokontrol yung galit? So yung una, syempre, maging malumanay sa pagsasalita. Kahit na meron tayong matinding problema sa buhay natin na ikinakagalit natin. Hindi siya optional. Hindi optional yung pagiging malumanay sa pagsasalita. Yun talaga yung dapat natin gawin. Yung maging malumanay sa pagsasalita, which is sinasabi doon sa Kawikaan. Sabi doon sa Kawikaan 15. Yan. 15:1. Yan. 15:1. And yung 18. Ang malumanay na sagot nakakapawi ng galit. Ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan. Ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. Diba? Sinasabi na dun kung yung magiging bunga nung pagiging mahinahon natin sa pagsasalita, 'di ba? And ayun nga, ulitin ko lang, ang pagiging mahinahon kasi natin sa pagsasalita, hindi siya optional. Yun yung dapat nating laging isipin, na kapag nagagalit tayo, minsan isipin din natin kapag ganyan, o sabihin na natin nandun na tayo sa stage na mahinahon na tayo magsalita. Pero syempre, isipin mo din kung ano yung mga dapat mong sabihin, ganyan. Kasi minsan kapag kahit na mahinahon ka magsalita, may mga nasasabi kang pwedeng maikasakit ng sabihin mong kapatid natin, ganyan. And maliban doon, isipin mo din kung ano yung magiging resulta nung mga pwede mong masabi sa kanya
Ayun nga. So, ayun. Maging malmalay lang tayo sa pagsasalita natin sa kapwa natin. And yung isa pa, paano natin makokontrol yung galit natin? Humintot, makinig, mag-ingat sa pagsasalita at huwag agad magagalit. So parang sa isang sagot, tatlo na yun nandun. Kasi may verse yun 'di ba? So sabi dun sa Santiago verse 1 chapter 1 verse 19 hanggang 20. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. So, ayun. Kumbaga yung mga nagiging sagot ko dito, nagiging na lang direkta na lang, hindi na siya hindi na ako nakapaghanap ng ibang sagot. Kumbaga, ayun nga, ito na yung example so humintot, makinig, mag-ingat sa mga salita, and huwag agad magalit. 'Di ba? Lahat ng bagay dapat pinag-iisipan kasi natin. So, ayun yung yung isa, at yung para sa akin na mas mahalaga, yung paano makokontrol ang galit is manalangin sa Diyos. The more na nagpe-pray kasi tayo sa Lord, or the more na nandun yung connection natin sa Lord, hindi natin may isip yung mga bagay na masama sa paningin ng iba. Like, ayun nga, nakapag-desisyon ka, tapos nakapag-desisyon ka, pero minsan hindi mo nga naiisip kung ano yung magiging resulta nun. So, yun nga, manalangin sa Diyos. So, bakit nga ba manalangin sa Diyos? Naghihintay kasi ang Lord sa atin na lumapit sa Kanya. Based doon sa Santiago din. Sa Santiago, chapter 4, simulan mo sa 1 hanggang 3. Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't pumapatay kayo, mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo makamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. So, sabi kasi dito sa 2, mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't pumapatay kayo. So, isa sa mga reason kung bakit hindi sinasagot ng Lord yung dalangin natin, or nalilate yung yung mga natin, yung mga prayers natin. Dahil iba-iba yung yung layunin natin . Iba yung yung purpose kung bakit tayo humihingi sa Lord. Baka kasi kapag nag-pray ka sa Lord, tas nakuha mo, ipapangganti mo lang, di ba? Gagamitin mo lang sa masama, gaya ng sinasabi kasi dito. At humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin, based dun sa verse 3. And nasabi ko naman na dapat manalangin tayo dahil naghihintay ang Lord sa atin. Na sinasabi kasi dito sa verse 2, hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. So kung lalapit tayo at hihingi sa Lord, kusa naman niyang ibibigay, and yun yung reason kung bakit kailangan nating lumapit sa Lord. So, ayun yung yung mga pwede nating gawin kung paano natin makokontrol in a biblical perspective lang naman. Yung kung paano makokontrol yung galit. Then ayun. So,
Eh, so kung ako tatanungin, bakit nga ba nagagalit ang tao? So sa atin, ayun nga, 'di ba, ang nagiging rason lang naman dahil sa ibang tao eh. Minsan, ayun nga, dahil sa ibang tao, minsan may mga tao ding nakakaramdam dahil sa galit sila sa sarili nila. And ang pinakaugat lang naman kung bakit may mga ganun tao dahil nakukuha ba? Nagigets ba? So yung ang galit kasi minsan nanggagaling nga sa iba. Ulitin ko lang. And minsan may mga tao naman na na nakakaramdam ng galit sa sarili nila dahil sa sa mga nagagawa nilang na ina-admit nilang mali na ginawa nila dun sa ibang tao. So basahin na nga lang natin yung Colossus verse na naman. Colossus chapter 3 verse 21. So yung kasi yun nga isa sa mga dahilan kung bakit ba't nagagalit ng tao dahil sinusubok tayo like parang tinetesting kung saan yung limitasyon natin pagdating diyan sa emotions na yan. So pinoprovoke tayo, 'di ba? So pabasa nga nung verse na yan. Mga magulang, huwag ninyong pagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. So wait lang. Pabasa nga ulit nung verse. Mga magulang, huwag ninyong pagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. So, the more na na pinaparamdam kasi sa atin ng ibang tao na hindi lang about to sa magulang kasi ang binanggit diyan magulang. And sinasabi kasi diyan na na kung ayaw mong masaktan yung yung taong iyon, wag mo siyang wag mo siyang susubukin. Like katulad lang din kay sa Lord, 'di ba? Kung ginagalang mo siya, 'di ba? Wag mo siyang susubukin lalo na pati sa sa salita ng Diyos. And so yun yung yung isa yun yung dahilan kung bakit nagagalit ang isang tao dahil napoprovoke tayo, ganyan. And lastly sa pagdating naman sa ayun nga, babalikan natin yung sa awa. Kung may may tanong lang muna pala ako. Kung may kasalanan ng iyong kapatid, ano ba yung nararapat nating gawin? So sa atin, isipin natin kung hindi pa natin alam yung mga nilalaman na ito, hindi natin may isip yung yung mga dapat mahalin mo pa siya lalo, 'di ba? Sa Mateo, 'di ba, na mas mahalin mo pa yung kaaway mo. So ayun nga, kung may kasalanan ng iyong kapatid, ano ba yung nararapat na gawin? Sabi doon sa Mateo chapter 18. Chapter 18 verse 15. Sige, ako magbabasa. Kung magkasala sa inyo ang inyong kapatid or ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilihan tungkol sa kanyang kamalian. Ayan. Kapag nakinig siya sa iyo, na naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. So, marami din sa atin kasi na hindi natin masasama sa option 'to eh. Kapag nagkamali yung kaibigan mo sa iyo, hayaan mo lang kasi huhupa din naman yan eh. Yun yung isa sa mga common na nagiging common choice natin kapag nagagalit tayo eh. And ayun nga, kung ang nagiging sagot lang kasi dito sa tanong na to, kung kasala yung kapatid mo sa'yo,
ah, at yung nararapat na gawin is yung lumapit sa kanya. Ikaw na yung mag-initiate, hindi yung ano na kapag may nagawa silang mali sa ikaw na yung ikaw na yung pangunahan mo na. Wag mo nang patagalin. Ayun nga, wag mo nang hintayin na lubugan pa ng araw yung galit, 'di ba? And pagdating naman sa awa, ayun nga, so siguro doon na lang po muna ako magtatapos. Yung sa awa kasi, bigyan natin ng example yung sa awa, yung kay Jesus. Ayun nga, nung pinako siya sa krus, na ang pinakatumatak lang din sa akin sa sinabi niya na yun. Yung ba movie yun, yung Passion of the Christ. Yung dalangin niya doon, hindi ko ine-expect na pwede niyang sabihin yung ganung bagay. Kasi habang pinapanood mo yun, dapat may or yung iba sa atin iniisip kung paano kaya kung ganito yung nangyari sa akin. Kakayanin ko kaya to yung mga ganun, 'di ba? And ayun nga, sa kabila ng mga ganung pangyayari kay Jesus, yun nga, dinuraan, kung ano ginagawa sa kanya, tinorture, pinako sa krus. Pero may isang prayer doon nga na ikinagulat ko talaga na Ama, patawarin mo sila bagamat hindi nila alam yung kanilang ginagawa. So, ayun, isa kasi yung isa sa mga pwede nating magawa sa sa taong ikinakagalit natin. Kunwari tayong lahat tayo nakakaramdam ng galit ngayon. Sabihin natin galit ka sa katabi mo ngayon. Magpakita ka lang ng awa diyan, 'di ba? Magpakita ka lang ng awa diyan sa taong 'yan. Mawala yung yung problema. Maano din 'yan, kumbaga parang mag-fade out na lang kasi syempre dahil i-relate na lang natin dito sa sa buhay natin ngayon or sa panahon natin ngayon. Kung sa isang tao nagkaroon siya ng nung matinding kaso na hindi tingin natin sa sa sarili natin or sa basta yun sa natin, sa sariling kaisipan lang natin na ginahasa yung yung kapatid mo nung kaibigan mo, and etong siguro lang yung pagnanakaw na lang. Wala akong maiisip doon eh. So yung sa pagnanakaw na lang, kung ang kaibigan mo ninakawan ka ng sabihin natin yung pinakamahalagang bagay para sa iyo, yung valuable niya. Kung ang taong yun is ninakawan ka and meron siyang rason kung bakit niya nagawa yun, dahil dahil naghihirap sila, yung lahat ng pwede mong maisip or pwede nyo masabi about sa yung naghihirap sila, hindi siya makakuha ng kita, at least 4 digit, mga ganun, umabot lang ng 3 digit, parang ganun, kumakapos pa, ganun. Nandun yun doon natin mararamdaman yung awa like hindi na natin maitutuloy yung yung mga balak natin gawin, which is yung sa batas. Sa batas kasi mali 'di ba, yung pagnanakaw. Pero kung kung paungunahan mo ng awa, mawala So ganun din yung kay Christ, na dahil dun sa kahit sa kabila nga nung nung mga nagawa nung mga tao sa kanya, pinagbenta siya, 'di ba? Pinagpalit siya doon sa taong makasalanan. Dinalangin pa rin niya sa Lord na patawarin tayo or patawarin yung mga taong yun. So sa atin dapat kailangan na natin matutong magpatawad talaga. Although lahat sa atin nakakaramdam ng mga disappointments,
or ano man mga uri ng ng pwedeng ikagalit ng ah ikagalit nung tao sa atin or vice versa. May kasalanan ka man o wala, matuto kang magpatawad. Siguro yun lang. Yun yung yung pwede kong maibahagi sa inyo ngayon. And at isa pa siguro yung ayun nga, always pray kasi talaga. Yun yung pinaka-importante sa atin na hindi rin natin matatanggap yung or hindi natin matututunang maawa sa kapatid natin kung kung hindi tayo dumadalangin sa Lord. So gawin natin daily daily lifestyle yung pag-pray, yung paglapit talaga natin sa Lord. So yun lang po yung yung salita ng Diyos sa hapong ito. Sa Diyos po lahat ng papuri. Low. 119. Ay. 119 ng Santiago. Yan. Galit ka ba? Sige, pakibasa. 119, Santiago. Ano po? James. 119. 119. Mga kapatid, kung minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, mag-ingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. Ayan. So, tandaan nyo, ang galit ay isang emotion na we believe na ito ay pinagkaloob din sa atin ng Panginoon. Tandaan din natin, anumang bagay na binigay sa atin ng Diyos ay may tamang pagkakagamit. Okay? Kahit nga yung mabubuting bagay, halimbawa, ang salita ng Diyos. Tingnan nyo, no? Halimbawa, ang salita ng Diyos sa 1 Timothy 1:8. Pakibasa nga yun. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 8. Alam nating ang kautusan ay mabuti kung ginagamit sa tamang paraan. Ayun. Sabi ng Biblia, alam natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit sa tamang paraan. So may mga bagay na nagmumula sa Diyos. Lahat ng bagay na mula sa Diyos, ang sabi ng Biblia ay mabuti. Walang dapat ipalagay na masama. Okay? Naniniwala ba kayo doon? Lahat ng bagay na nilikha ng Diyos ay mabuti. Sabi ng 1 Timothy 4:4, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip, dapat ito ay tanggapin ng may pasasalamat. So, binigyan tayo ng Diyos ng ganong klaseng damdamin dahil nga nilikha tayo ng Diyos sa kanyang wangis. So kung ang Diyos ay nagagalit, naturally magagalit din tayo dahil nakakadama ang Diyos ng ganong klaseng pakiramdam. So, ang Diyos, kung siya'y magalit, sigurado nagagamit niya sa tama. Kaya kung tayo gusto natin matutunan kung paano natin makokontrol yung ganong klaseng damdamin sa buhay natin, which is hindi naman natin may iiwasan. Di ka direplyan, magagalit ka. Di ka binigyan, magagalit ka. Di ka inalok, magagalit ka. Kasi nagugutom ka tapos hindi ka inalok no? Hindi magagalit ka. Ayan, galit na siya Di ba? May tao mababaw Ang babaw ng galit.
Nakamit na ba kayo ng ganun tao? Ang babaw, yung parang kapirasong bagay lang nagagalit. 'Di ba? Ha? Ano? Pambira. 'Di ba? So, maraming pwedeng panggalingan 'yan. But the point is, kailangan nating makontrol, kailangan nating masawata, at kailangan natin matutunan kung paano yung ginagamit ng tama. Okay? Dahil nga lahat ng bagay, ika ng salita ng Diyos, na galing sa Kanya ay mabuti. Walang dapat ipalagay na masama. Kaya kung meron kang bagay na nasa iyo, nararamdaman mo, ganito ka mag-isip, ganito yung pagkatao mo, hindi mo dapat pwedeng sabihin na masama yun. Kung minsan, tandaan nyo, kahit nga salita na ng Diyos, kahit Biblia na, no, hindi rin magiging mabuti kung magagamit mo sa hindi maganda or ma-misuse. Ayan. Sumasama lang ang isang bagay kapag hindi mo nagagamit sa dapat paggamitan. Yun lang naman yon. So may damdamin kang nagagalit, may damdamin kang nasiselos, ang Diyos nagsiselos din eh. 'Di ba? So, ang Diyos nagsiselos, magsiselos din tayo. So, natural 'yon na response natin sa mga bagay na marahil hindi natin nagugustuhan. Kaya nga lang, tingnan natin. Kailangan lang magamit natin sa tama. So, ang gusto kong ipunto, yung mga damdamin natin, walang masama dyan. Nakakaramdam ka ng ganyan, wag mo agad i-judge na parang, ang sama naman ng pakaramdam mo. No. Kontrolin mo lang. Ang pinupunto lang natin dito, baka kasi magamit natin sa mali. Okay? Baka magamit natin sa hindi dapat paggamitan. Halimbawa, ang galit kasi, meron tamang pinagagamitan ang galit eh. 'Di ba? So, nabanggit naman kanina, naalala nyo? Saan ginagamit saan nabubulol na ako. Ano ba yung pinagagamitan ng galit? Yung damdaming galit. Natandaan nyo? Roma chapter 12 verse 9. Ano sabi ron? Low. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Ayun. Ang galit, ginagamit sa bagay na masama. Ang Diyos nagagalit sa masama eh. Hindi siya basta-basta. Halimbawa, tiningnan ka ng Diyos, no? Hindi naman galit ang Diyos sa buong pagkatao mo eh. Ayan. Galit ang Diyos sa kasamaan na nag-i-exist sa katauhan mo. Doon siya nagagalit. Kasi yung kasamaan na yun, pwede magbungsod yun ng mga kung ano-anong gawa. Okay? Naniniwala ba kayo laging may nagtetempt sa atin ng mga tao? Naniniwala ba kayo doon? Merong laging nagabulong sa atin. Meron lagi bumubulong sa atin. Sabi nga ng Biblia, ang Diyos hindi niya tayo tinutokso. Sabi ng James chapter 1 verse 13, huwag sabihin ni naman na tinutokso siya ng Diyos. Sinong tumutokso sa tao? Walang iba kundi ang kaaway. Siya yung nagbubulid sa atin para makapagkumit tayo ng bagay na masasama. Paano niya ginagawa yon? Ano ba yung first stage ng temptation? Ano ba yung unang hakbang ni Satanas o ng kaaway para ikaw ay tuksohin? Pakinggan natin yung sinasabi sa awit, sa Psalm 36 verse 1. Sa Psalm 36 verse 1. Pakinggan nyo. Nagabulong-bulong yan eh. Kasalanay nangungusap sa puso ng masama. Sa kaibuturan ng puso, doon ito nagwiwika. Tumatanggi sa Diyos at ni takot ito'y wala. So, pansinin niyo mabuti yung sinabi sa talata. Saan daw nangungusap ang kasalanan? Sa puso ng masama. Saan daw nangungusap? Sa puso Sa pusong ng masasama. masama. Okay? So, yung palang pusong masama, ang pinagmumulan ng lahat ng tukso, ang pinagmumulan ng lahat ng
kasalanan na siya namang kinagagalit ng Diyos sa atin. Okay? Kaya, sabi ng Biblia, sa Hebrew 3, chapter 12, ito sabi niya, pakinggan natin. Sa Hebrew chapter 3, verse 12. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang naglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Ayon. Sabi ng Biblia, ingatan ninyo na huwag magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama. Bakit? Kasi kapag ang puso mo masama, yun yung nabubulungan ng kasalanan. Okay? Hindi naman bubulungan ng hindi naman kayang bulungan ng kaaway ang isang taong malinis ang puso. Ang isang taong alam niyo yun, paano ba natin pwedeng maipaliwanag? Siguro naman lahat tayo nakakita na ng baril, no? Nakakita na kayo ng baril, no? Nakahawak na kayo? Kahit pellet gun siguro. Kahit ikasa mo at kalabitin mo ang gatilyo kung walang bala, walang lalabas. So safe 'yon. Ganon din yung taong walang kasamaan sa puso, wala kang bala eh. Kahit bulungan ka, anong ibubulong niya sa'yo, wala namang kasamaan sa puso mo. Iningatan mo kasi yung puso mo, kaya walang masama sa puso mo . Sabi ng Biblia, magkakaroon lang ng kasamaan sa puso mo kung hindi mo iingatan yung puso mo. Amen? Ngayon, the way natin iniingatan dapat ang puso natin, ang sabi ng Biblia sa Kawikaan 4:23. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ayon. Sabi ng Biblia, yung puso natin dapat ingatan natin dahil diyan nagmumula yung buhay. Diyan bumubukal yung buhay natin tinataglay. Sa makatuwid, maayos ang buhay mo basta maayos ang puso mo. Marumi ang puso mo, marumi din ang isip mo, ang pananaw mo, ang salita mo, ang kilos mo. Lahat nag-i-start sa kondisyon ng puso. Tandaan natin yan, lahat nag-i-start sa kondisyon ng puso. Pag ang puso mo malinis, malinis ka rin magsalita, malinis ka rin mag-isip, malinis ka rin gumawa. Hindi ka magko-commit ng mga kung ano-anong kasalanan. Amen? Kasi yung kondisyon ng puso mo maayos malinis . So, sabi ng Biblia, nasa effort pala natin yon. Kapag ikaw hindi ka magaling mag-ingat ng puso mo, baka yung galit ng Diyos, taglayin mo rin . Kasi, ang kinagagalitan ng Diyos, yung kasamaan na nasa atin. Okay? O kaya ang Diyos nagagalit kasi merong masama. Amen? Pero, hindi naman yung basta-basta siya nag-i-stay doon sa galit. Okay? Ang Diyos, mas nangingibabaw sa Kanya yung Kanyang awa. Alam kasi niya na kung ibabagsak niya sa atin ang Kanyang galit, wala naman tayong pag-asa . O kaya ang Diyos, nag-provide ng paraan para sa atin para tayo ay mailigtas mula sa Kanyang puot. Okay? Pakinggan natin yung sinasabi ng Biblia sa Gawa 17:30 hanggang 31. Gawa 17:30 hanggang 31. Sa mga nagdaang panahon, ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon, ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ng kanilang masasamang pamumuhay, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong iyon. Ayon, sa makatuwid, kahit galit ang Diyos sa tao, binibigyan niya ang tao ng pag-asa. Kaya nga bago dumating, sabi ng Biblia, yung araw ng paghuhukom, araw na ibubuhos niya yung kanyang puot at galit. Meron talagang para doon. May araw talaga na ibubuhos ng Diyos. Kumbaga, one-time event talaga yon. At
kung aaralin nga lang natin yung galit na yun ng Diyos kapag binuhos na niya sa mundo, yung galit niya na yun yung dahilan kung bakit mag-end of the world Bakit mawawasak itong sanlibutan? Kasi ang galit ng Diyos, ibubuhos niya. At kung papag-aralan natin, doon yung makikita, kapag binagsak na ng Diyos ang kanyang galit, wasak na itong mundo. Okay? Sa makatuwid, the fact na intact pa rin ito hanggang ngayon, nakakapamuhay pa rin tayo, sustainable pa naman yung buhay sa mundo, tama? Ibig sabihin, ang galit ng Diyos until now, wini-withhold pa niya. Hindi pa niya hinahayaan bumagsak yung kanyang galit. Pero may araw na ito'y parang isang hulan o parang isang ulap na unti-unting bumibigat. At hindi mo na mapipigilan kapag ang ulap, alam niyo naman kapag ang ulap ay sobrang ng bigat, bumabagsak na lang bigla yun. Yun yung tinatawag nating ulan. 'Di ba? Yung ulan kasi, ulap na mabigat. Okay? Kung yung ulap na mabigat, hindi mo pwedeng pigilin, ganun din ang galit ng Diyos kapag sobrang bigat na nun. Babagsak na lang yun. Kaya nga, hanggat yun hindi pa nangyayari, dapat talikuran na natin yung mga kasalanan natin ginagawa. Dapat alisin na natin yung mga kasalanang pumipigil sa atin para hindi tayo makatakbo doon sa layunin ng Diyos, sabi ng Biblia. Okay? Nakukuha natin. Kasi ang Diyos, nagtitimpi siya So ang Diyos, kung yung galit niya, tinitimpi niya, abay ganun din tayo. Kasi ang sabi ng Biblia, magpakabanal tayo kung paano ang Diyos ay banal. Sabi ng Biblia, maging ganap tayo kung paano ang Diyos ay ganap. Alam niyo kung bakit ganon? Kasi nga nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang likeness and image. 'Di ba? So kung ang Diyos nagagalit pero yung galit niya tinitimpi niya just to give us a chance na hindi tayo mahulog sa kanyang puot. Okay? So ganon din dapat tayo. Meron sa paligid natin nakakagalit, nakakainis, nakaka-disappoint, nakakasira ng araw. Pwede mo sabihin na gano'n, di ba? Hindi naman perpekto yung nasa paligid natin pero ano ba naman yung tularan mo ang Diyos? Tiisin mo ba? Tiisin mo yung kasama mo sa bahay na gusto mo nang sakalin. Tiisin mo pa. Di ba merong ganon? Tiisin mo yung, alam mo yun, yung mga nagtatrabaho, yung mga toxic environment. Tiisin mo yun. Lahat naman ng bagay pwedeng tiisin Kanina meron akong kausap, parang sabi ko, kamusta? Medyo na-expose na sa toxic environment. Di ba? So, sabi ko, tiis lang. Kasi, wala ka namang magagawa. Sino nagpapasahod sa'yo? Diba? Isipin mo na lang, kung malaki naman yung sahod, worth it yung mura-murahin ka araw-araw, buli-bulihin ka araw-araw, diba? Kung kaya mo. Pero may tao hindi kayang tiisin yun Pero sa totoo lang, ang realidad ng buhay, kapag hindi ka marunong magtiis, mawawalan ka ng maraming tsansa sa buhay na ito. Even sa salvation natin, kailangan mong tiisin yung suffering para makompleto yung salvation mo sa Lord. 'Di ba? Sabi ng Biblia, ang taong marunong magtiis ay nagtatagumpay sa kasalanan. Basahin nga natin 'yan. Ano ba talata 'yan? 1 Peter 4:1. 1 Peter 4:1. Yamang si Kristo'y nagtiis ng hirap noong siya'y nasa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis, sapagkat ang nagtitiis na ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. So yung taong marunong magtiis, nakakatalikod, nakakapagtagumpay sa kasalanan yun. 'Di ba? So dahil magtitiis ka, kung minsan, hindi mo papatulan. Amen? Kasi tinitiis mo yung kanilang baluktot na pangangatwiran, tinitiis mo yung kanilang baluktot na pag-uugali, tinitiis mo yung kanilang sistemang dadaling ka sa masama. Sabi ko nga
sometimes sa mga nagtatrabaho, o kahit hindi sa mga nagtatrabaho, kahit sa mga nag-aaral minsan para talagang alam mo 'yon, para makatagal ka diyan, kung minsan sinasacrifice ng iba yung kanilang pangalan, like ibig ko sabihin, handa nilang gawin yung mga masasamang bagay. Handa nilang gawin yung mga masasamang bagay. Tumagal lang sila sa work, sa studies, o sa pakikisama sa ibang tao. Meron ganun tao 'Di ba? Kasi, alam nyo kasi sa labas kasi, lahat ng action sa labas papunta sa masama. Kapag sumabay ka dyan, mapapasama ka rin. Di ba? Kaya, pipigilan mo ang sarili mo na hindi ka sasabay sa kanilang sistema Kaya lang, sometimes, kapag pinili mo namang gawin ng tama, ikaw naman yung nalalagay sa halanganin. Kaya may mga kahit nasabihin na nating Christian na natututo naman sila ng salita ng Diyos, parang natutukso silang i-trade yung pangalan nila para sa ngalan ng alam mo yon, status dito sa mundo. Nakukuha niyo yung punto ko? May mga taong ganon, ite-trade nila yung kanilang pagiging Kristiyano o yung pagiging banal, pagiging matuwid sa harap ng mga makasalanang ito, willing silang i-sacrifice yon para lang makamit nila yung status sa mundong ito na pinagmamalaki ng mga tao. Na dapat nakakabili kang motor, 'di ba? O sasakyan, nagkakaroon ka ng bahay kagaya nila. Pero hindi kasi lahat ng nagsasucess sa mundong ito ginagamitan ng dinadaan sa tama. Sometimes ang sabi ng Biblia, nagtatagumpay ang tao kung minsan gamit ang masama. Nandaraya siya. 'Di ba? Hindi ba totoo 'yon? Minsan nag-e-exam tayo, nangopya tayo kaya ka nakapasa. 'Di ba? Gusto mo makapasa alam mo hindi ka papasa. Anong gagawin mo? Mangungopya ka. Di ba pandaraya 'yon? Tama? At ang masakit, yung practice na 'yon, dahil sa school ilang beses ka mag-e-exam masasanay ka mangopya panigurado. Pag-graduate mo, dala mo yung pandaraya na 'yon. Papasok ka sa trabaho, papasok ka late, buo pa rin sahod mo, pandaraya 'yon. 'Di ba? May nagawa kang pagkakamali, itatago mo o para hindi ka maging accountable, pandaraya 'yon. Pero saan mo natutunan? Sa school. Kasi ayaw mong maging accountable sa mga bagay na nagagawa mong alam mo sa iyong sarili mali. 'Di ba? So hindi natin namamalayan dahil hindi ka honest. Dahil gusto mo magtagumpay sa buhay, hindi ka magiging honest even sa mga small things na nagagawa mo na mali. But ang masama lang doon, may Diyos na nakakakita. Tandaan nyo, basahin mo nga yung 1 Timothy chapter 5. Yung 2 verse doon na dulo, na may masamang tayong ginagawa na lantad, pero yung iba secret. Sige, pakibasa nga nun. 1 Timothy chapter 5. May mga taong lantad na ang kasalanan bago pa dumating ang paghuhukom. At mayroon din namang ang mga kasalanan ay mahahayag sa bandang huli. Gayon din naman, may mabubuting gawa na kapansin-pansin. At kung hindi man mapansin, ang mga ito'y hindi malilihim habang panahon. So, pansinin nyo yun. Prinsipyo ng Biblia yun para sa Kristiyano May ballpen doon sa office. Alam mong hindi sa'yo yun. Di ba? Yung iba kung minsan kinukuha maliit na bagay. Di ba? Okay lang, maliit na bagay lang naman. Dami naman ballpen dyan sa office. Isang, di ba?
Meron ganong katwiran. O kaya bond paper. Pero yung hindi pagtatapat na yon, isang araw pagharap mo sa Diyos, lalabas yon, gagamitin ng Diyos yon para sabihin, hindi ka karapat-dapat sa langit. O yun lang action na yun, kasi hindi ka nagiging honest. Kasi nga, natatakot kapag ka nahuli ka, pagagalitan ka, baka ma-demote ka, o ganto-ganto ganyan, o kaya bawasan yung sahod mo, o kaya parusahan ka. So, natatakot tayo. Di ba? Natatakot tayong mabisto sa mga maliliit na bagay kasi alam natin mayroong consequence yun. Kaya nga lang, sa Diyos, wala naman tayong kawala eh. Sabi ng Biblia, may kasalanan na lihim, pero hindi mo maililihim sa habang panahon. Okay? Hindi man malaman na ikaw talaga ang kumuha nun, pagharap mo sa Diyos, malalaman din. Kasi ipapakita ng Diyos eh. Kasi ang Diyos ganito siya eh. Pagharap ng tao sa Kanya, ipapakita niya yung ebidensya para i-justify kung bakit ka pupunta sa impyerno. Hindi naman basta, husga, ikaw, impyerno ka dahil ayaw ko sa iyo. Hindi ganoon ng Diyos. May impyerno ang tao dahil may grounds ang Diyos at matindi yung kanyang katibayan. Diba? Bakit? Kasi nire-record niya yung mga kasalanan ng tao. Pagdating ng araw, bubuksan yung aklat na yon. Tawag doon, aklat ng buhay. Kung saan naka-record yung lahat ng ginagawa nating masasama at mabubuti. Yan, kaya wag natin akalain na kahit maliliit na bagay lang, kala natin wala. Hindi. Lahat ng malaking kasalanan nag-i-start sa maliit. Siguro bago nagnanakaw yung iba ng milyon, nagsisimula yan doon sa pabulsa-bulsa ng tatay nila. Di ba? Yung pagka yung pantalon ng tatay nakasabit sa may likod ng pinto, ikaw yung kukuha ka 5 piso kasi marami naman eh. Di ba? Hindi mo na mamalay, nade-develop na yun sa'yo. Yung 5 pesos, yung 5 pesos na yun, lalaki yun, magiging 20 yun, magiging 50 yun, magiging 100 yun. Di ba? Hanggang sa darating yung araw, dahil sanay ka ng ginagawa yun, magagawa mo na sa ibang tao. Kapag nagagawa mo na sa ibang tao, ang kasalanan, nag-upgrade. Nagsisimula lang naman yan sa maliit. Di ba? Lahat daw ng malaki, nagsisimula sa maliit. Amen? So mag-ingat tayo. Kaya nililigtas tayo ng Diyos mula sa kanyang galit. O ngayon nagtitimpi siya. Huwag na natin paabutin na do ang Diyos, walang hanggan yung kanyang habag. Walang hanggan yung kanyang biyaya at yung kanyang kabutihan. Pero syempre, alam ng Diyos kung umaabuso ka. Alam ng Diyos kung umaabuso tayo. Walang diyan, walang pastor-pastor diyan, walang leader diyan, di ba? Kahit ako pwede ako mapunta sa impyerno kung hindi ako mag-iingat. Di ba? Walang matagal na Kristiyano sa ganyan. Kapag hindi ka maingat, hahayaan mong magkaroon ka ng pusong masama. Di ba? Baka maging candidate kang tamaan ng galit ng Diyos. Amen? Pero kung gusto mo ng katiyakan sa iyong kaligtasan, mamuhay ka kay Kristo. Kasi ang tao na kay Kristo, binubura yung lahat ng kanyang nagagawang kasalanan. Kaya pagkabukas ng haklat ng buhay, walang record ng masasamang gawa. Puro mabubuting gawa. At yung mabuting gawa na yun, hindi mo gawa. Gawa ni Kristo. Yan ang difference kapag ang isang Kristiyano umaasa sa biyaya ng Diyos. Amen? Tandaan nyo, kahit yung topic kanina, yung pagkagalit, ako personal kong karanasan, galit ako sa tatay ko. Lumaki ako na ang pangarap ko ang tatay ko patayin. Alam niyo naman yun, di ba? Kasi nga, inasaktan niya yung nanay ko. Lumaki kami sa pamilya na talagang violente talaga, violence. At hindi basta-basta, kaya kahit kami mga magkakapatid, iisa talaga yung talagang isip namin. Sabi ko, minsan nag-usap kami may magkakapatid. Lahat kami sinasabi namin, kapag kaya na namin, kami na yung tatapos sa buhay ng tatay namin. Pero pagka may Diyos ka, nababago pati puso mo eh. 'Di ba? Yung akala mo na mabubuhay ka na sa galit, hindi mo rin pala masasabi 'yon. Kasi kapag ka binago ka ng Diyos, kahit yung galit sa puso mo nawawala, nabubura eh. 'Di ba? Kaya posible yung makasunod sa Diyos patungkol sa pagkagalit. Yung patungkol sa pagpapatawad. Makakapagpatawad ka, hindi ka mabubuhay sa galit, mabubuhay ka sa awa, mabubuhay ka sa biyaya, 'di ba? Mabubuhay kang nagpaparaya, 'di ba? Alam niyo ba sabi ng Biblia? Sabi ng Biblia, merong talata sa 1 Corinthians chapter 6. Ang sabi ni Pablo,
para lang walang away. Di ba? Mahilig ba kayo sa away? Sabi ni Pablo, para baga wala tayong gulo. Ito yung kanyang suggestion. Okay? Sabi niya, sa verse 7, 1 Corinthians 6:7. Sige. Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyo. Bakit hindi nyo na lamang hayaang gawan kayo ng masama? Bakit hindi na lamang ninyo hayaang madaya kayo? Ayun. Sabi ni Pablo, bakit hindi nyo na lang hayaang gawan kayo ng masama? Bakit hindi nyo na lang hayaan na madaya kayo? Okay? Parang kapag papakinggan mo yun, parang kang lugi, di ba? Parang gano'n. Pero aanuhin mo naman yung parang ikaw lagi yung panalo sa sitwasyon. Halimbawa, aanuhin mo naman yung ikaw lagi ang panalo sa sitwasyon, ang pangit naman ang tingin sa'yo. Di ba? Alam nyo ba mayroong karunungan sa Biblia? Ito gusto kong ituro sa inyo. Pero patapos na tayo. Kawikaan 19:11. Tingnan nyo, sino ba ang niluluwalhati? Sino ba ang niluluwalhati ng Diyos? Pakinggan natin yung Kawikaan 19:11. Ang kahinahunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ang pagpapatawad sa masasamang ginawa sa kanya ay kanyang karangalan. Ayun. Ang kahinahunan ay, ano raw? Nagpapakilala ng katalinuhan. Nagpapakilala ng katalinuhan. Yung palang matatalino, may nahon. 'Di ba? O sige, mayroong argument. Di ka naging mahinaon. Parang pinakita mo yung galit mo. Yan. Ayaw mo kasi patalo eh. 'Di ba? Tingin mo, yung pangalan mo gumanda. Sabi ng Biblia, mas mabuting piliin ng mabuting pangalan kaysa kayamanan. Sabi ng Bible. So kung yung habol mo, mabuting pangalan, iingatan mo sarili mo. Ang sabi ng Biblia, katalinuhan, yung pagiging mahinahon. It's not about winning the argument. Di na bali di ka manalo. Hindi na bali na hindi mo madepensahan ng sarili mo. Okay lang yun. Amen. Isipin nyo na lang, may hukom naman ng Diyos eh. Doon nyo na lang dalhin. Hayaan nyo na yun. Kahit may manira sa inyo, hindi nyo kailangan ipagtanggol ang sarili nyo. Bakit? Hindi kasi natin habol yung manalo sa mga argumento. Kahit ipakita mo nang ipakita yung galit mo, sabi ng Biblia, sa James chapter 1, hindi nakakatulong ang galit para maging matuwid ang isang tao sa harap ng Diyos. 'Di ba? Hindi ka matutulungan ng galit mo para manatili kang matuwid. Sometimes kapag pinakita mo pa yung galit mo, nawawala pa yung katuwiran eh. 'Di ba? Nawawala pa yung katuwiran eh. Maki-question tuloy yung pagiging Kristiyano natin dahil lang gusto natin ilaban yung ating sariling dahil meron kang pinupunto sa argumento. Tama? Kaya sabi ng Biblia, isang katalinuhan ang pagiging mahinahon at ang nagpapatawad sa kasamaan o yung pinapatawad mo yung masamang ginawa sa iyo ay karangalan. Okay? It's not about winning the argument. Subukan nyo, i-practice nyo to. Huwag mong depensahan ng sarili mo. Gawin mo kapag kami naninira sa'yo, kay Lord ka na lang magsumbong. Panginoon, alam ko naman, ikaw ang hukom ng lahat ng bagay. Tama? Doon na lang natin dalhin. Okay? Subukan natin i-practice. Alam nyo kung bakit? We are called. Dahil tinawag tayo ng Diyos to be a peacemaker. Ganon yung pagiging peacemaker. Hindi yung kapistihan. Tinawag tayo ng Diyos para mahalin ang kapayapaan. Sabi ng Biblia, sabi ko lasa to eh. Sabi ng Bible sa Roma chapter 12, hanggat maaari, sabi ng Biblia, makisama tayo sa lahat ng tao.
Sa mabanda yun. Nasa chapter 12 yun eh. Sabi ng Biblia, hanggat maaari, makisama tayo ng may kapayapaan sa lahat ng tao. Hanggat maaari. Kasi, choice mo yun eh. Ano kasi natin yan eh, tayo ang pipili nun eh. Kahit matutunan mo sa Biblia kung ayaw mo ng kapayapaan, hindi darating ang kapayapaan. Alam niyo sabi ng Biblia, sabi ng Bible, ang taong nagmamahal sa kapayapaan, sa 1 Peter chapter 3, ang sabi ng Biblia, ang taong umiibig sa kapayapaan ay nag-iingat sa kanyang mga sinasabi. Gusto mo ng kapayapaan? Mag-ingat ka sa iyong mga sinasabi. Huwag ka basta-basta magpo-post sa Facebook kahit gaano ka kada-disappoint. 'Di ba? Pangalawa, mayroong batas, mamaya makulong ka eh. Alam niyo ba 'yon, yung cyberbully, cybercrime. Oo, na kapag kahit nasabihin mong mali yung ginawa niya, pero kapag pinangalanan mo siya sa Facebook, pwedeng ikaw pa yung madali ron. Mali yun sa batas. Diba? So, mamuhay tayo ng merong kapayapaan sa lahat ng tao. Mamuhay tayong walang galit. Free yourself from anger. Magpatawad. Okay? Magpatawad ka. 1 Peter chapter 3 verse 10, sabi rito, ang mga nagnanais ng mapayapa at masaganang pamumuhay, dila nila ay pigilin sa pagsasabi ng kasamaan. Huwag ka na magsabi ng masama sa tao kahit masama siya. Huwag mo na ipahiya. Hayaan mo na yun. Ipag-ubaya mo na sa Diyos. At madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. Ang masamay iwasan na at gawin ang tama. Ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Sa mata ng Panginoon nakatuwid ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon. Ang kanyang panalangin ay kanilang pinapakinggan, ngunit sa masama ay kanyang sinasalungat. Dinitinig naman pala ng Diyos yung taong maibigin sa kapayapaan eh. 'Di ba? Kaya ako tiyak na tiyak ako, Kristiyano tayo, anak tayo ng Diyos. Kapag may tao kinakanti ka, sumbong mo sa Diyos. Tutad yung tenga ng Diyos nandun sa mga taong namumuhay ng matuwid. Amen? So, nakukuha niyo po? Maliwanag ba? Nakuha niyo naman? It seems kalugian sa atin. Pero, tingnan niyo na lang si Kristo. Hindi niya pinagtanggol ang sarili niya. 'Di ba? Kasi, may mas importante. Sometimes, may reason kung bakit hindi mo kailangan depensahan ng sarili mo. Hindi kailangan ma-win yung argument. Kailangan mo na lang magpatawad. For what reason? Para bigyan daan na ma-fulfill yung will of God. Kahit mukhang lugi ka. Amen? Sabi ni Jesus sa mga pumapako sa Kanya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Bakit? Alam ni Kristo, malinaw sa Kanyang isip, na gusto ng Ama maligtas ang lahat. Tapos isusumpa niya yung mga pumako sa Kanya. E di lumalabas, exempted sila. Panginoon, patawarin mo lahat ng tao maliban dito sa mga pumapako sa akin. 'Di ba? Si Kristo, kahit sinasaktan na siya, malinaw pa rin sa Kanya ang will of God. Kaya hindi niya sinamantala yung pain, yung suffering, yung parang nandoon siya sa kalugian para isumpa niya yung mga tao. No, sinabihan pa rin niya, patawarin sila sa kanilang ginagawang masama. Ang tanong, kaya ba natin yon? Kaya mo yun. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya mo yun. Alam nyo kung bakit lang natin hindi kaya kung minsan? Kasi nga, nalalayo ka sa source. Okay? Sa Diyos kasi ang Diyos kasi ang pinanggagalingan ng kalakasan para magawa mo yung mga bagay na yon. Pagka nalayo ka sa Lord, mahirapan ka rin gawin yan. Ako, personally sa buhay ko, yan yung natutunan ko. Hindi ko akalain na magagawa akong magpatawad sa isang taong kinakamuhian ko. Okay? Nang sobra. Pero ngayon, yung kahit nostalgic pa ako sa mga nangyayari nung pagkabata ko hanggang sa pagiging
teenager ko, wala akong maramdaman na, alam mo yun, wala akong maramdaman na nagalit. Parang ano na talaga siya, parang sa akin, past na talaga siya. Naka-move on na talaga. Kaya hindi ko na magawang magalit sa tatay ko. Naawa na nga ako sa kanya eh. Yun na yung pakiramdam ko. At salamat naman sa Diyos dahil binigyan niya ako ng pagkakataong makalaya sa ganong pangit na pakiramdam. Hindi rin kasi maganda yung, alam mo yung, ewan ko kung nag-i-enjoy kayo sa ganon. Yung iniisip nyo yung masamang ginawa ng tao, hindi ako nag-i-enjoy sa ganun. Ako, to be honest, hanggat maaari ayaw kong isipin yung kasamaan ng isang tao. Lalo na kung talagang intention niyang ginawa yun sa'yo. Di bali na. Kristiyano naman tayo eh. Ipagpasa Diyos na lang natin. Amen? So, sige nga po, tumayo tayo lahat. At kung sino man yung kinagagalitan natin dito sa loob, pingutin mo na lang yung tenga. Tapos, okay na yun. Pingutin mo.